Madilim sa loob ng bodega ni Lola Violet, amoy lupa at mga lumang kahoy ang bumalot sa hangin. Ilang hakbang pa lang ang nagagawa ni Bengkay, papasok nang may maaninag siyang isang bulto sa sahig. Sa may bandang sulok kung saan nakatambak ang mga tuyong dahon ng saging. Isang sako ng pataba. Naisip niya, iyon naman talaga ang sadya niya roon. Pero habang dahan-dahan siyang lumalapit, unti-unting lumilinaw ang hugis nito sa manipis na sinag ng araw na tumatagos mula sa siwang ng dingding. Hindi iyon sako, masyadong makinis, masyadong perpekto ang pagkakahugis. Napatigil siya sa paghakbang. Kinusot ang mga mata. Isang tao. Isang lalaki, hubad. Nanlamig ang buo niyang katawan at para siyang napako sa kinatatayuan. Ang kaninang normal na pagtibok ng puso niya ay biglang naging isang malakas na dagundong sa loob ng kanyang dibdib. Napakabilis, na halos hindi na siya makahinga. Isang lalaking walang saplot sa katawan, ang mahimbing na natutulog sa ibabaw ng mga tuyong dahon sa bodega ng matandang tinutulungan niya. Sa sobrang gulat at panginginig ng kanyang mga kamay, hindi niya namalayang nabitawan na pala niya ang kanyang cellphone. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng bodega. Ang tunog na yon ang gumising sa demonyo. Dahan-dahang gumalaw ang lalaki. Unang iminulat nito ang kanyang mga mata. Mga matang mapungay pa sa antok. Pero nang magtama ang kanilang paningin, ang antok ay biglang napalitan ng pagkalito at pagkatapos ay ng matinding gulat. Mabilis itong napabangon at sa isang iglap ay hinablot ang isang maruming sako para itakip sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Gusto sanang tumakbo ni Bengkay. Gusto niyang sumigaw, pero walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Ang tanging nagawa niya ay mapaatras habang ang kanyang mga mata ay nanlalaki pa rin sa takot at pagkabigla. Bakit siya nandito? Paano siya napunta rito? Kanina lang, ang araw niya ay simple at payapa. Ginawa niya ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Ang pag-aalaga sa kanyang hardin ng mga gulay, ay ang kanyang munting paraiso. Dinalhan niya ng isang basket ng sariwang talong at sitaw si Lola Violet, gaya ng lagi niyang ginagawa tuwing umaga. Nagkwentuhan pa sila saglit at ang matanda, sa gitna ng pag-ubo nito, ay nakiusap kung maaari niyang kunin ang isang lumang sako ng pataba sa bodega para sa mga rosas nito. Isang simpleng pabor. Isang simpleng gawain na ngayon ay naging isang bangungot. Ang mga mata ng lalaki ay bumaba mula sa kanyang mukha patungo sa sahig. Doon, sa pagitan nilang dalawa, nakahandusay ang kanyang cellphone, ang screen ay nakaharap sa kinaroroonan nito. Ang gulat sa mukha ng lalaki ay biglang naglaho. Isang malamig at mapanganib na ekspresyon ang pumalit dito. Isang tingin na puno ng pagdududa at galit. Para bang sa isang iglap, nahusgahan na siya nito. Para bang sa isip nito, isa siyang kriminal. Dahan-dahan itong tumayo. Sa bawat hakbang nito palapit, katumbas noon ang isang hakbang paatras ni Bengkay hanggang sa maramdaman na lang niya ang malamig at magaspang na dingding ng bodega sa kanyang likuran. Wala na siyang maatrasan. Tumigil ang lalaki sa mismong tapat niya. Mas matangkad ito sa kanya at ang anino nito ay tuluyang tumakip sa maliit na liwanag na pumapasok sa bodega. Naramdaman ni Bengkay ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Hindi ito nagsalita agad. Tinitigan lang siya nito mula ulo hanggang paa. Isang tingin na nagpababa sa kanyang pagkatao na para bang isa siyang maruming basahan sa paningin nito. Sinubukan ni Bengkay na magsalita, na magpaliwanag, pero ang takot ay tila bumara sa kanyang lalamunan. At nagsalita ito. Ang boses nito ay mababa at malalim. Malamig, walang emosyon, puno ng pagkutya. Magkano? Napakunot ang noo ni Bengkay.
Ang utak niya ay tila tumigil sa pag-andar dahil sa tanong na iyon. Hindi niya maintindihan. Ano? Halos pabulong niyang sagot. Hindi siya sinagot ng lalaki. Sa halip, iginalaw nito ang baba. Itinuturo ang cellphone niya na nasa sahig. Ang mga mata nito ay nanatiling nakatitig sa kanya, matalas at mapanuri. Pagkatapos, inulit nito ang tanong. Mas malinaw, mas mabigat at mas mapanghusga. Bawat salita ay tila isang batong ipinukol sa kanya. Magkano ang kailangan mo para burahin ang lahat ng yan? Sakit ng ulo. Iyon ang unang naramdaman ni Jethro nang imulat niya ang kanyang mga mata. Isang matinding kirot na kumakalat mula sa kanyang batok hanggang sa likod ng kanyang mga mata. At pagkatapos ay ang amoy ng alikabok at nabubulok na kahoy. Nasaan siya? Ang huli niyang natatandaan ay ang 3 bote ng pinakamahal na whiskey sa isang bar. Isang desperadong pagtatangka na takasan ang boses ng kanyang lolo na umuulit-ulit sa kanyang isipan. Mag-asawa ka na, apo. Bago ako mawala, gusto kong makita kang may katuwang sa buhay. At ngayon, heto siya. Nakahandusay sa isang maruming bodega at sa harap niya ay isang babae. Isang babaeng simple, nakasuot ng kupas na t-shirt at pantalon na may mga mantsa ng lupa. Isang babaeng nakatingin sa kanya na may halong takot. At ano yon? Pagkagulat? Ngunit nang makita niya ang cellphone sa sahig, lahat ng pagkalito sa kanyang isipan ay biglang naglaho at napalitan ng isang pamilyar na pakiramdam. Galit. Isang malamig at kumukulong na galit na nagmula sa isang malalim na sugat sa kanyang nakaraan. Naalala niya si Camila, ang kanyang perpektong fiancé. Maganda, matalino, mula sa isang pamilyang kasing yaman ng sa kanila. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng lahat. Ang babaeng nahuli niyang may kasamang ibang lalaki. Isang bilyonaryong mas matanda at mas mayaman sa kanya. Ang huling sinabi nito sa kanya bago siya iwan ay isang tawang puno ng pang-iinsulto. Grow up, Jethro. Love is a luxury. Security is a necessity. Mula noon, iisa na lang ang tingin niya sa mga babaeng lumalapit sa kanya, lalo na sa mga walang pera. Lahat sila ay may presyo, lahat sila ay may motibo. At ang babaeng ito, sa harap niya, sa itsura pa lang, alam niyang desperado. Perpektong pagkakataon, isang gintong pagkakataon para sa kanya. Magkano ang kailangan mo para burahin ang lahat ng yan? Ang tanong niya ay tila isang granada na sumabog sa pagitan nilang dalawa. Nakita niya ang pagkalito sa mga mata nito, ang pagtanggi. Isang magaling na aktres, pero sanay na siya sa mga ganito. Bago pa man siya makapagsalita muli, biglang nag-ring ang cellphone niya. Kinuha niya ito mula sa bulsa ng pantalon niyang nakakalat sa sahig at sinagot ng hindi tinitingnan kung sino ang tumatawag. Sir Jethro, boses iyon ng personal nurse ng kanyang lolo. Kailangan niyo na pong pumunta rito sa ospital. Hinahanap po kayo ng lolo niyo. Tumataas na naman po ang presyon niya. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Biglang nawala ang lasing niya. Ang problema niya ay hindi ang babaeng ito. Ang problema niya ay ang oras. Oras na paubos na para sa kanyang lolo. Ibinaba niya ang tawag. Tumingin siya sa babae. Mula sa isang problema, ito ay biglang naging isang solusyon. Isang mabilis at maruming solusyon. Sumama ka sa akin, utos niya, habang mabilis na isinusuot ang kanyang damit. Hindi na niya ito hinintay na sumagot. Hinila niya ito sa braso palabas ng bodega. Nagpumiglas ito, pero mas malakas siya. Sa labas, nakita niya si Katrina, ang anak ng kaibigan ng kanyang pamilya, na nag-aabang sa labas ng gate, baka sa mukha ang pag-aalala. Jethro, kanina pa kita tinatawagan. Okay ka lang ba? Anong ginagawa mo rito? At
Sino siya? Tanong ni Katrina. Ang mga mata ay puno ng pagtataka habang nakatingin kay Bengkay. It's a long story. I need to go to the hospital. Sagot niya. Hindi pinapansin ang huling tanong ni Katrina. Itinulak niya si Bengkay sa passenger seat ng kanyang sasakyan. Huwag kang magtangkang tumakas, banta niya rito. Habang nagmamaneho siya papunta sa kanyang opisina, tinawagan niya ang kanyang abogado. Attorney Romero, I need a marriage contract, ASAP. Prepare everything. May pupunta dyan kasama ko. Pagdating nila sa penthouse office niya, nandoon na ang kanyang abogado, naghihintay na may dalang mga dokumento. Hinarap ni Jethro si Bengkay. Ang babae ay nakatayo lang sa gitna ng malawak na opisina, mukhang nawawala at takot na takot. Pero para kay Jethro, lahat ng yon ay isang palabas lang. Umupo ka, sabi niya. Ang boses ay kasing lamig ng aircon sa loob ng kwarto. Umupo ito. Inilapag niya ang kontrata sa lamesang salamin sa harap nito. Basahin mo. Nakita niya ang pagkunot ng noo nito habang binabasa ang titulo ng dokumento. Marriage Contract Agreement. Nag-angat ito ng tingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang tanong. Kailangan ko ng asawa. Agad-agad. Diretsong sabi ni Jethro. Kailangan ng lolo ko ng asawa para sa akin. Ikaw ang nakita ko. Isa itong transaksyon. Papakasalan mo ako. Magpapanggap kang isang mapagmahal na asawa sa harap ng lolo ko hanggang sa dumating ang panahon. Pagkatapos noon, malaya ka na. Itinuro niya ang isang clause sa kontrata. 10 milyong piso. Iyon ang kabayaran para sa serbisyo mo. Magiging sayo ang lahat ng yon kapag natapos na ang kontrata. Wala nang tanong-tanong. Walang emosyon na kasama. Trabaho lang ito. Inaasahan niyang makikipagtawaran ito. Inaasahan niyang hihingi ito ng mas malaki. Inaasahan niyang makikita niya ang kislap ng kasakiman sa mga mata nito. Pero wala. Tinitigan lang siya nito. Sa loob ng ilang segundo, nakita niya ang iba't ibang emosyon na dumaan sa mga mata nito. Sakit, kahihiyan, at isang bagay na hindi niya mapangalanan. At pagkatapos, sa gitna ng nakabibinging katahimikan, dahan-dahan itong tumango. Kinuha nito ang ballpen at sa nanginginig na kamay, nagsalita ito sa isang boses na halos pabulong pero sapat na para marinig niya. Isang boses na basag dahil sa mga luhang pinipigilan. Pumapayag ako. Ang bigat ng ballpen ay parang bigat ng buong mundo sa kamay ni Bengkay. Nakaupo siya sa maliit nilang sopa sa bahay na kinalakihan niya kung saan ang bawat sulok ay pamilyar at puno ng alaala. Sa harap niya, sa ibabaw ng munting lamesang gawa sa kawayan, ay nakalatag ang dokumento, ang kontrata, ang kanyang sentensya. 10 milyong piso. Isang halaga na hindi niya kayang kitain kahit pagbentahin pa niya ang lahat ng gulay sa kanyang hardin sa buong buhay niya. Pero habang tinititigan niya ang mga numero, hindi kagalakan ang naramdaman niya, kundi isang matinding kirot sa dibdib. Ito ang presyo ng kanyang dignidad. Ito ang halaga ng kanyang kalayaan. Bakit siya pumayag? Hanggang ngayon, hindi niya maintindihan ang sarili. Siguro dahil sa takot o marahil dahil sa paraan ng pagtingin sa kanya ng lalaking yon, si Jethro. Para bang isa siyang basurang kailangang itapon. At sa isang sulok ng kanyang puso, may isang munting tinig na nagsasabing kailangan niyang patunayan na nagkakamali ito. Isang hangal na dahilan. Pero may isa pa, isang mas malalim na dahilan, si Lola Violet. Bago siya tuluyang pumirma, kailangan niyang makita ang matanda. Kailangan niyang humingi ng basbas o marahil ng isang senyales na tama ang kanyang ginagawa. Nadatnan niya si Lola Violet na nakahiga sa kama nito, mas maputla kaysa dati at mas hirap huminga. Nginitian siya nito. Nang makita siya,
Isang matamis ngunit pagod na ngiti. "Bengkay, apo," sabi nito sa mahinang boses. Umupo si Bengkay sa tabi ng kama at hinawakan ang malamig na kamay ng matanda. "Lola, kamusta na po kayo?" "Heto, naghihintay na lang ng sundo," pabirong sagot nito, na sinundan ng isang mahinang ubo. "Huwag mo akong alalahanin. Ikaw ang iniisip ko. May problema ba, anak? Bakit ganyan ang iyong mga mata?" Gusto sanang isumbong ni Bengkay ang lahat. Gusto niyang sabihin ang tungkol sa lalaki, sa bodega, ang kontrata, ang 10 milyon, ang kahihiyan. Pero nang makita niya ang hirap sa paghinga ng matanda, pinili niyang sarilinin na lang ang lahat. Umiling siya at pilit nang ngumiti. "Wala po, Lola. Napuwing lang po siguro." Tinitigan siya ni Lola Violet, ang mga mata nito, kahit nanlalabo na, ay tila nakikita ang kaluluwa niya. Hindi ito nagpumilit. Sa halip, sinabi nito sa isang makahulugang tinig, "Minsan, ang tadhana ay may mas malaking plano. Kahit ang pinakamadilim na daan ay maaaring magturo sa atin patungo sa liwanag." May kinuha ang matanda mula sa maliit na mesa sa tabi ng kanyang kama. Isang maliit at lumang kahon na gawa sa kahoy. Dahan-dahan niya itong iniabot kay Bengkay. "Itago mo to, apo," sabi ni Lola Violet. "Pamana pa ito ng nanay ko. Buksan mo lang kapag pakiramdam mo ay wala ka ng ibang mapupuntahan. Kapag nasa dulo ka na ng lahat." Mahigpit na hinawakan ni Bengkay ang kahon. Ang init mula sa kamay ni Lola Violet ay tila nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Iyon na ang senyales na hinihintay niya. Umuwi siya sa kanilang bahay na may bigat sa puso pero may determinasyon sa kanyang isipan. Umupo siyang muli sa harap ng kontrata. Huminga siya ng malalim, ipinikit ang mga mata at inalala ang mga salita ni Lola Violet. Pagkatapos, kinuha niya ang ballpen. Sa isang iglap, ang pangalan niya ay naisulat na sa papel. Bengkay R. Dimakulangan. Ang pirma ay simple lang, pero sa bawat kurba nito ay nakasalalay ang buo niyang pagkatao. Kinabukasan, isinagawa ang seremonya. Walang puting bestida, walang mga bulaklak, walang mga bisita. Tanging isang maliit at malamig na opisina ng isang abogado. Nakasuot lang si Bengkay ng isang simpleng bestidang binili niya sa palengke. Sa tabi niya, si Jethro ay nakasuot ng isang mamahaling business suit, nakatingin sa relo na para bang may mas mahalaga pa siyang appointment na kailangang puntahan. Nagsalita ang abogado sa isang walang kabuhay-buhay na boses. Nagtanong ito kung tinatanggap nila ang isa't isa. Ang I do ni Jethro ay mabilis at walang emosyon. Ang opo ni Bengkay ay isang pabulong na hangin lamang. Nagpalitan sila ng singsing. 2 simpleng gintong singsing na halatang binili lang para sa okasyon. Malamig ang metal sa kanyang daliri, parang isang posas. Sa loob ng 10 minuto, tapos na ang lahat. Isa na siyang Mrs. Castellos, isang pangalan na parang hindi angkop sa kanya. Ang biyahe papunta sa mansyon ay tahimik. Si Jethro ay abala sa kanyang cellphone habang si Bengkay ay nakatingin lang sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang pamilyar na tanawin ng kanilang bayan na unti-unting napapalitan ng matataas na gusali at malalawak na kalsada. Nang bumukas ang dambuhalang gate ng Castellos Mansion, pakiramdam ni Bengkay ay pumasok siya sa ibang mundo. Ang mansyon ay parang isang palasyo, napapalibutan ng perpektong hardin at isang malaking fountain sa gitna. Pamilya ng mga hardinero at katulong ang sumalubong sa kanila, nakapila at nakayuko. Naramdaman niya ang mga mapanuring tingin nila. Dinala siya ni Jethro sa master's bedroom. Ang kwarto ay mas malaki pa sa buong bahay nila. May sarili itong sala set, isang walk-in closet, at isang banyong gawa sa marmol. Napalunok si Bengkay. Iniwan ni Jethro ang kanyang maleta sa isang sulok. Hindi man lang siya nito tiningnan. Pumunta ito sa malaking aparador. Kumuha ng isang unan
at isang makapal na kumot. Walang salitang ibinato niya iyon sa isang mahabang sofa na nasa paanan ng kama. Diyan ka matutulog. Pagkasabi noon, tumalikod na ito at pumasok sa banyo. Narinig na lang ni Benkay ang paglak ng pinto. Naiwan siya niyang mag-isa sa gitna ng malawak at tahimik na kwarto. Ang lamig ay tila tumagos hanggang sa kanyang mga buto. Dahan-dahan siyang umupo sa sofa at niyakap ang kumot. Amoy bago. Amoy dayuhan. Hindi siya makatulog. Ilang oras siyang nakatingin lang sa kisame. Maya-maya, narinig niya ang boses ni Jethro mula sa veranda na konektado sa kwarto. May kausap ito sa cellphone. Una, ang boses nito ay malumanay at may bakas ng pag-aalala. Okay na lolo, kasal na ako. Isang saglit na katahimikan. At pagkatapos ay nagsalita itong muli. Pero sa pagkakataong ito, ang boses niya ay bumalik sa dati. Malamig, walang pakialam, at puno ng pangungutya. It's just a contract, nothing more. Napapikit si Benkay. Isang butil ng luha ang tumakas mula sa gilid ng kanyang mata at dumaloy sa kanyang sentido. Ang malamig na singsing sa kanyang daliri ay tila humigpit. Ang pirma sa papel ay naging isang tunay na tanikala sa kanyang puso. Ang unang umaga niya bilang isang lalaking may asawa ay sinalubong ng isang nakabibiminging katahimikan paglabas ni Jethro mula sa banyo. Naabutan niya si Benkay na gising na, nakaupo sa gilid ng sofa kung saan ito natulog. Maayos na nitong tiniklop ang kumot na ibinigay niya. Nang magtama ang kanilang mga mata, mabilis itong umiwas ng tingin at napatayo. "Good morning, sir," sabi nito sa isang boses na halos hindi marinig. Hindi siya sumagot. "Sir." Ang salitang yon ay tila isang pader sa pagitan nila, isang paalala na ang lahat ng ito ay isang transaksyon lamang. At mas gusto niya ng ganoon. Bumaba sila para mag-almusal. Sa mahabang lamesa na gawa sa mahogany na kayang pakainin ng 20 tao, naupo sila sa magkabilang dulo. Ang distansya sa pagitan nila ay halos kasing lamig ng katahimikan na bumabalot sa buong silid. Pinagmasdan niya kung paano ito tila nalilito sa dami ng kubyertos na nakahain sa harap nito. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga kamay nito habang hawak ang tinidor at kutsilyo. Isang inis ang biglang gumuhit sa kanyang dibdib. Hindi ito nararapat dito at sa bawat kilos nito, ipinapakita nito kung gaano kalaki ang agwat ng kanilang mundo. Isang pagkakamali ang lahat ng ito. Pagkatapos ng almusal na tila walang katapusan, sinabi niya rito na magbihis. "Pupunta tayo sa ospital. Kailangan kang makilala ng lolo ko." Ang biyahe papunta sa ospital ay muling binalot ng katahimikan. Pagdating nila sa private suite ng kanyang lolo Simeon, naabutan nila itong nakatingin sa labas ng bintana. Nangungulimlim ang mga mata. Ngunit nang makita nito si Benkay sa likuran ni Jethro, isang munting kislap ang lumitaw sa mga mata ng matanda. "Lolo?" bati ni Jethro, formal gaya ng dati. "Siya po si Benkay, ang asawa ko." Ang salitang asawa ay parang isang buto ng isda na bumara sa kanyang lalamunan. Ngumiti si Lolo Simeon. "Halika, iha. Lumapit ka," sabi nito sa mahinang boses. Nag-aalangang lumapit si Benkay. Kinuha nito ang kamay ng matanda at nagmano. Isang simpleng kilos na tila matagal nang hindi nagagawa ni Jethro. Nakaramdam siya ng kakaibang kirot. "Napakagandang bata," sabi ng kanyang lolo. Sa sumunod na oras, pinanood lang ni Jethro ang isang eksenang hindi niya inaasahan. Umupo si Benkay sa tabi ng kama. Kumuha ito ng isang mansanas mula sa fruit basket at dahan-dahang binalatan ito sa paraang hindi pa niya nakikita kailanman. Isang mahaba at tuloy-tuloy na balat. Hindi napuputol. Isang maliit na bagay, pero nagpapakita ng pasensya at kasanayan. Habang ginagawa yon, nagsimula itong magkwento. Hindi tungkol sa mga mamahaling bagay
o mga sosyal na kaganapan. Nagkwento ito tungkol sa kanyang hardin. Alam niyo po, Lolo Simeon, malumanay nitong sabi, ang mga kamatis ko po ngayon ay namumula na. Tamang-tama po sa sikat ng araw. Sabi po ng nanay ko noon, kailangan daw kausapin ang mga halaman para mas mabilis silang lumago. Hindi iyon ang mga kwentong sanay marinig ni Jethro, pero ang kanyang lolo, na lumaki rin sa probinsya bago itinayo ang Castelhos Empire, ay nakikinig na may ngiti sa mga labi. At ang mga sitaw ko po, patuloy ni Bengkay, ay nako, ang haba na ng mga bunga. Paborito po kasi sila ng mga kapitbahay. Kaya tuwing umaga, namimitas ako para may maibigay sa kanila. Sa gitna ng kwento, isang malakas na tawa ang kumawala mula sa bibig ni Lolo Simeon. Isang tunay at masayang tawa na hindi pa naririnig ni Jethro mula rito sa loob ng maraming linggo. Ang tawang iyon ay parang isang sampal sa mukha ni Jethro. Paanong ang isang simpleng babaeng taga-bukid ay nagawang pasayahin ang kanyang lolo sa paraang hindi niya kailanman nagawa. Hindi niya na natiis ang eksena. Tumayo siya. Mag-CR lang po ako. Paglabas niya ng kwarto, sakto namang nag-uusap ang dalawang nurse sa hallway. Hindi niya sinasadyang marinig, pero nakuha ng mga salita nila ang kanyang atensyon. Ang bait ng asawa ni Sir Jethro, no? Sabi ng isa. Kanina, tinulungan pa akong ayusin yung dextrose ni Sir Simeon. At tingnan mo, ngayon lang ulit tumawa ng ganyan ang matanda simula ng mga ospital. Napatiimbagang si Jethro. Imposible. Isa lang itong palabas. Isang napakagaling na pag-arte. Pagbalik niya sa kwarto, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Tito Simeon, oh my gosh, you look so much better today. Si Katrina. Nakatayo ito sa tabi ng kama, nakasuot ng isang eleganteng puting bestida, dala-dala ang isang malaking basket ng mga imported na prutas. Ang kanyang presensya ay agad na pumuno sa kwarto, isang matinding kaibahan sa tahimik na pag-upo ni Bengkay kanina. Ngumiti ito nang makita si Jethro. Jet, I was so worried. Buti na lang at nandito ka na. Pagkatapos ay bumaling ito kay Bengkay na ngayon ay nakatayo na sa isang sulok. And you must be Bengkay. It's so nice to finally meet you. May kinuha si Katrina mula sa isang mamahaling paper bag. I brought you something. Naisip ko kasi, baka kailangan mo nang isusuot para sa mga events ng company. Alam mo na, bilang asawa ng CEO. Inabot nito kay Bengkay ang isang damit, isang kulay pulang bestida na gawa sa seda. Maganda, mamahalin, at napakaikli at hapit sa katawan. Isang damit na hindi kailanman isusuot ng isang simpleng babae tulad ni Bengkay. Isa itong regalo na nagsisilbing insulto. Nakita ni Jethro ang pamumula ng mukha ni Bengkay habang hawak ang damit. Sa salamat, pautal nitong sabi. Umalis din si Katrina pagkatapos ng ilang minuto. Nag-iwan ng amoy ng mamahaling pabango at isang awkward na tensyon sa hangin. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Jethro. Lumabas siya sa veranda para magpahangin. Mula doon, natanaw niya si Bengkay na nakaupo mag-isa sa may hardin sa ibaba. Nakatingin lang ito sa malayo, yakap-yakap ang sarili laban sa lamig ng gabi. Sa liwanag ng buwan, nakita niya ang lungkot sa mukha nito. Sa unang pagkakataon, hindi isang oportunista ang nakita niya, kundi isang babaeng naliligaw at nag-iisa. Isang maliit na kurot ng konsensya ang kanyang naramdaman, isang pakiramdam na mabilis niyang iwinaksi. Kinabukasan, bago sila umalis sa ospital, muling kinausap sila ni Lolo Simeon. Hinihinaan na ito ng boses at halata ang pagod sa mukha. Ipinatong nito ang kamay sa ibabaw ng mga kamay nila ni Bengkay. Pinagsama ang mga iyon. Nagulat si Jethro sa init ng kamay ni Bengkay laban sa kanya. Tumingin ang matanda sa mga mata ni Jethro. Isang tingin na puno ng pakiusap. Alagaan mo siya, apo. Mahinang sabi ng kanyang lolo
Habang ang tingin ay nakatuon kay Bengkay, mukha siyang mabuting bata. Ang mga salita ay tumama kay Jethro na parang isang malakas na suntok. Napatingin siya kay Bengkay. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata nito, wala siyang nakitang tagumpay o panloloko. Ang nakita niya ay gulat at isang emosyon na hindi niya mabasa. Ang mga salita ng kanyang lolo ay paulit-ulit na tumatakbo sa isipan ni Jethro. Ngunit para kay Bengkay, ang mga iyon ay ingay lamang na walang kahulugan. Sa loob ng marangyang mansyon, pakiramdam niya ay lalo siyang naging dayuhan. Ang bawat araw ay pare-pareho. Isang tahimik na almusal, isang malungkot na tanghalian, at isang hapunan na puno ng hindi namumutawing mga salita. Isang hapon, habang nag-iisa siyang nagdidilig ng mga halaman sa hardin, ang tanging lugar sa mansyon kung saan pakiramdam niya ay malaya siyang huminga. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang pamilyar na ringtone, ngunit isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito. Hello? Bengkay? Si Aling Nena to. Ang kapitbahay ni Violet. Ang boses sa kabilang linya ay basag at nanginginig. Anak, kailangan mong umuwi. Kailangan mong malaman. Huminto ito saglit, tila naghahanap ng lakas. Wala na si Lola Violet mo. Ang mga salitang yon ay tumusok sa kanyang puso na parang isang matalim na kutsilyo. Nabitawan ni Bengkay ang hawak niyang pandilig. Ang cellphone ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang kamay at bumagsak sa malambot na damuhan. Ang mundo sa paligid niya ay biglang umikot at nawalan ng kulay. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na ugong sa kanyang tainga. Wala na. Ang nag-iisang tao na nagparamdam sa kanya na siya ay mahalaga. Ang nag-iisang tao na naging kanlungan niya sa loob ng maraming taon. Wala na. Hindi niya namalaya na napaluhod na pala siya sa damuhan. Ang mga luha ay sunod-sunod na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang sakit ay napakatindi. Isang pisikal na kirot na nagpabigat sa kanyang dibdib na halos hindi na siya makahinga. Mula sa veranda, nakita siya ni Jethro. Nakita nito ang kanyang pagbagsak. Sa isang iglap, bumaba ito ng hagdanan at naglakad palapit sa kanya. Ang mukha nito ay blangko gaya ng dati, pero may kakaiba sa mga mata nito. Isang bagay na hindi niya mabasa. Anong nangyari? Tanong nito. Ang boses ay walang emosyon. Si Lola Violet. Hikbi ni Bengkay. Wala na po siya. Walang sinabi si Jethro. Tumalikod lang ito at pumasok sa loob. Akala ni Bengkay ay iiwan na lang siya nitong mag-isa sa kanyang pagdadalamhati. Pero ilang sandali lang, bumalik ito, dala ang susi ng sasakyan. Halika na, sabi lang nito. Ang biyahe pabalik sa dati niyang buhay ay ang pinakatahimik na biyahe nila. Hindi nagsalita si Jethro, hindi rin siya umimik. Ang tanging maririnig ay ang kanyang mga pigil na hikbi. Pagdating nila sa bahay ni Lola Violet, bumungad sa kanila ang ilang mga kapitbahay. Binalot siya ng mga yakap at pakikiramay. Pumasok siya sa loob. Ang bahay na dati puno ng init at amoy ng nilagang dahon ng saging ay ngayon ay malamig at tahimik. Habang ang iba ay abala sa pag-aayos para sa burol, dinala ng mga paa ni Bengkay ang sarili niya papunta sa likod bahay, papunta sa bodega, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat ng kanyang kalbaryo. Umupo siya sa sahig, sa mismong sulok kung saan niya natagpuan si Jethro. Sa pagkakataong ito, hindi takot ang naramdaman niya, kundi isang matinding pangungulila. Dito, sa gitna ng mga lumang gamit at amoy ng lupa, naramdaman niya ang huling koneksyon niya kay Lola Violet. At naalala niya ang kahon. Kinuha niya ito mula sa ilalim ng papag sa loob ng bahay. Ang maliit at lumang kahon na gawa sa kahoy. Dala ang kahon, bumalik siya sa tahimik na bodega. Umupo siyang muli. Nanginginig ang mga kamay niya nang buksan niya ito. Sa loob, mayroong isang lumang talaarawan
Nabalat na nito ang pabalat at isang nakatuping liham na naninilaw na sa katagalan. Binuksan niya muna ang talaarawan. Ang sulat kamay sa loob ay elegante at puno ng damdamin. Bawat pahina ay naglalaman ng kwento ng isang pag-ibig na masaya sa simula. Ngunit naging trahedya sa huli. Isang pangalan ang paulit-ulit na nababanggit, Simeon. Ang aking minamahal na si Simeon, basa ni Benkay sa isang bahagi. Ipinangako namin ang aming mga puso sa isa't isa sa ilalim ng puno ng mangga. Ngunit ang mundo ay may ibang plano para sa amin. Habang patuloy siya sa pagbabasa, isang mas madilim na kwento ang nabuo. Isang kwento ng sakripisyo, ng isang pamilyang nalulugi at ng isang kapatid na puno ng inggit. Ang aking kapatid na si Millie, nakasulat sa isa pang pahina, hindi niya matanggap na ako ang pinili ni Simeon. Para sa kanya, inagaw ko ang lahat, ang pag-ibig na para dapat sa kanya at ang yaman na inaasam niya. Patuloy na binasa ni Benkay ang bawat salita at unti-unting nabubuo ang isang larawan sa kanyang isipan. Isang larawan ni Lola Violet na isinakripisyo ang sariling kaligayahan na hinayaang ipakasal si Simeon sa ibang babae para mailigtas ang kumpanya ng pamilya nito. At sa isang pahina, nabasa niya ang buong pangalan. Ang pangalan na nagpatigil sa kanyang paghinga. Hindi ko malilimutan ng araw na ikinasal si Simeon Castellos sa iba. Napasinghap si Benkay. Castellos, ang apelyido ni Jethro, ang lolo ni Jethro. Ang lalaking minahal ni Lola Violet ay ang lolo ng lalaking napilitan siyang pakasalan. Ang tadhana ay tila pinaglalaruan siya sa isang napakalupit na paraan. Sa huli, binuksan niya ang liham. Ito ay para sa kanya. Benkay, apo ko. Simula ng sulat. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Huwag kang iiyak. Ipagpatuloy mo ang buhay ng may tapang. Ipinagkaloob ko sa iyo ang lahat ng mayroon ako. Hindi dahil sa awa, kundi dahil nakita ko sa iyo ang lakas na matagal ko nang kinalimutan. Gamitin mo ito para protektahan ang sarili mo. At sa huling talata, isang babala. Isang babala na nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang kalusugan ni Simeon. Huwag mo siyang pababayaan. At higit sa lahat, mag-ingat ka sa kapatid kong si Millie. Kasabay ng pagbasa niya sa pangalang yon, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa malayo. Ang tunog ng doorbell sa mansyon ng mga Castellos. Isang katulong ang nagmamadaling lumapit kay Jethro na kasalukuyang nakatayo sa may sala. Sir Jethro, sabi ng katulong, dumating po si Madam Millie at ang anak niyang si Katrina. Bumalik si Jethro sa mansyon na may kakaibang bigat sa dibdib. Hinatid niya si Benkay sa burol. Iniwan ito doon at umalis ng walang paalam. Buong araw, sinubukan niyang ibaling ang kanyang atensyon sa trabaho, sa mga numero at kontrata, ngunit ang imahe ni Benkay na umiyak sa hardin ay patuloy na bumabalik sa kanyang isipan. Isang istorbo. Iyon lang siya. Isang istorbo sa kanyang magulong buhay. Pagdating niya sa mansyon, naabutan niya ang isang hindi inaasahang pagtitipon sa kanyang sala. Naroon si Katrina at ang ina nito, si Millie, na nakasuot ng itim na damit, ang muka ay nagpapahayag ng malalim na kalungkutan. Jethro, darling, salubong ni Katrina. Nabalitaan namin ang nangyari kay Tita Violet. We came as soon as we heard. How's Mom holding up? Umupo si Millie na parabang siya ang reyna ng sala. May maliit na ngiti sa kanyang mga labi, sa kabila ng pagluluksa. Isang malaking kawalan si Violet. Pero ganoon talaga ang buhay. Ang mahalaga ay ang mga naiiwan. Kasabay ng pagdating ni Benkay mula sa burol, pagod at namumugto ang mga mata, ay ang pagdating ng isa pang hindi inaasahang bisita. Isang lalaking nasa edad 50, nakasuot ng formal na barong at may dalang itim na briefcase.
Magandang gabi po. Bati nito. Ako po si Attorney Sandoval, ang abogado ni Gangal Violeta Santos. Nagkatinginan ang lahat. Nandito po ako para basahin ang kanyang huling habilin, patuloy ng abogado. Ang atmosfera sa sala ay biglang naging tensyonado. Inilabas ng abogado ang isang dokumento mula sa kanyang briefcase. Umupo si Bengkay sa isang sulok, tila wala sa sarili. Habang si Millie ay umayos ng upo, ang kanyang mga mata ay nag-aabang. Para kay Jethro, ang lahat ng ito ay isang nakakainip na pormalidad. Ano naman ang maiiwan ng isang matandang babae na nakatira sa isang maliit na bahay? Ilang lumang kasangkapan, marahil. Nagsimulang magbasa ang abogado. Ang kanyang boses ay formal at walang emosyon. Ako, si Violeta Santos, nasa tamang pag-iisip ay inihahabili ng mga sumusunod. Nilaktawan ni Jethro ang mga maliliit na detalye sa kanyang isipan, hanggang sa marinig niya ang isang pangungusap na gumising sa kanyang diwa. At ang lahat ng aking ari-arian, kasama na ang mga lupain sa Tagaytay, ang aking mga bank account sa loob, at labas ng bansa, at ang aking shares sa iba't ibang kumpanya. Napatingin si Jethro sa abogado. Naguguluhan. Mga lupain? Bank account sa labas ng bansa? Shares? Sino ba talaga ang matandang ito? Ngunit ang kasunod na sinabi ng abogado ang siyang nagpayanig sa buong mundo ni Jethro. Ang lahat ng ito ay buong-buo kong ipinapamana sa nag-iisa kong tagapagmana, si Binibining Bengkay R. Di Makulangan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong silid. Pagkatapos, isang malakas na sigaw ang bumasag dito. Hindi yan totoo, hiyaw ni Millie. Napatayo mula sa kanyang upuan. Ang mukha ay namumula sa galit. Sinungaling! Peke yang dokumento. Magnanakaw ang babaeng yan. Sinubukang pakalmahin ni Katrina ang kanyang ina, ngunit ang sarili nitong mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. Napatingin si Bengkay sa abogado. Pagkatapos ay kay Jethro, ang bibig ay bahagyang nakabukas, walang salitang namumutawi. Ang itsura niya ay ang perpektong imahe ng isang taong walang kaalam-alam. Pero hindi na nalinlang si Jethro. Lahat ay biglang luminaw. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang pagkakatagpo sa bodega, ang cellphone, ang pagpayag sa kasal, ang pagiging malapit sa kanyang lolo, ang lahat ng kabaitan at pagiging simple. Isang malaki at perpektong plano, isang obra maestra ng panloloko, isang mabagal at mapanuyang palakpak ang kumawala mula sa mga kamay ni Jethro. Napatingin ang lahat sa kanya. Tumayo siya. Ang mukha ay walang ekspresyon, pero ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang malamig na galit. Tumingin siya ng diretso kay Bengkay. "Congratulations," sabi niya. Ang bawat salita ay puno ng lason. "Ang galing! Ang galing-galing mong umarte." Pagkatapos umalis ng abogado at ng mga bisita, naiwan silang dalawa sa malawak na sala. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa sigawan kanina. "Jethro, hindi ko..." Sinubukang magpaliwanag ni Bengkay. Ang boses ay nanginginig. "Huwag!" Putol niya. "Huwag ka nang magsalita. Tapos na ang palabas." Naglakad siya palapit dito. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ngayon naiintindihan ko na ang lahat. Planado. Planado niyo to ng matandang yon mula pa sa simula. Ang pag-akit sa akin, ang pag-blackmail, ang pagpapakasal, lahat para lang sa pera. "Hindi totoo yan," sigaw ni Bengkay. May luha na sa kanyang mga mata. Ngumisi si Jethro, isang ngising hindi umabot sa kanyang mga mata. "You know what? You played everyone, including a dying old woman. You are even better than my ex." Ang mga salitang yon ay tumama kay Bengkay na parang isang malakas na sampal. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito, ngunit para sa kanya, iyon ay mga luha ng buhaya lamang. Tumalikod siya
at kumuha ng isang dokumento mula sa kanyang study table. Ang divorce papers na matagal na niyang inihanda. Itinapon niya yon sa paanan ni Bengkay. Now that you're rich, you don't need me anymore. Tinitigan niya ito sa huling pagkakataon. Ang lahat ng pagkamuhiap mo at pakiramdam ng pagkakanulo ay malinaw sa kanyang mga mata. Let's get a divorce. Ang mga salita ni Jethro ay mas matalim pa sa anumang kutsilyo. Divorce. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, paulit-ulit, habang nanginginig niyang inilalagay ang kanyang mga damit sa isang lumang bag. Aalis na siya. Hindi niya kailangan ng pera. Ang kailangan niya ay ang kanyang dignidad. Ang natitirang piraso nito na hindi pa nayuyurakan ng lalaking yon. Hawak na niya ang doorknob, handa ng talikuran ng lahat, nang ang kanyang kamay ay dumapo sa bulsa ng kanyang bestida. Nandoon ang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Ang huling alaala ni Lola Violet. Napahinto siya. Ang mga salita mula sa liham ng matanda ay biglang bumalik sa kanya, nakasinglinaw ng sikat ng araw. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang kalusugan ni Simeon. Huwag mo siyang pababayaan. At higit sa lahat, mag-ingat ka sa kapatid kong si Millie. Isang pangako, isang babala. Napabitiw siya sa doorknob. Paano niya tatalikuran ang huling habili ng taong itinuring siyang pamilya? Paano niya iiwan ang isang matandang may sakit sa kamay ng mga taong pinag-iingat sa kanya ni Lola Violet? Hindi. Hindi siya aalis. Hindi para kay Jethro. Hindi para sa kasal na ito. Mananatili siya para kay Lolo Simeon. Para sa kanyang pangako. Ibinalik niya ang kanyang mga damit sa aparador na may bagong determinasyon. Kung dati, siya ay isang tupa sa gitna ng mga lobo, ngayon, kailangan niyang matutong maging isang pastol. Kinabukasan, dinalaw niya si Lolo Simeon. Naabutan niya itong mas mahina, mas maputla. Ang pag-ubo nito ay mas malala at tila hirap na hirap itong huminga. Lolo, kamusta po ang pakiramdam niyo? Tanong ni Bengkay habang inaayos ang unan sa likod nito. Heto, apo, parang masama ang lasa ng bibig ko. Sagot ng matanda. Sakto namang pumasok si Katrina. Dala-dala ang isang pamilyar na tasa. Good morning, Tito. I brought you your favorite morning tea. Sabi nito na may matamis na ngiti. Napansin ni Bengkay. Palaging si Katrina ang personal na nagtitimpla at nagdadala ng tsaa para sa matanda. Walang ibang pinapahawak. Hayaan mo na ako, Katrina. Baka nakakaabala na ako. Sabi ng matanda. Naku, Tito, ano ka ba? It's my pleasure. This special herbal tea is good for you. It calms the nerves, sagot ni Katrina habang inaalalayan itong uminom. Pinanood ni Bengkay ang bawat kilos ni Katrina, ang paraan ng paghawak nito sa tasa. Ang ngiti sa mga labi nito, ang lahat ay perpekto, masyadong perpekto. Ang hinala ay nagsimulang gumapang sa kanyang puso na parang isang malamig na ahas. Isang hapon, habang nag-iisa si Bengkay sa kusina, pumasok si Katrina. Bengkay, you look pale. Uminom ka muna ng tsa. Alok nito, iniaabot sa kanya ang isang tasa. Bago pa man makatanggi si Bengkay, biglang nadulas si Katrina. Ang mainit na tsaa ay natapon sa kanyang damit pambahay. Oh my gosh! I am so sorry, tarantang sabi ni Katrina habang kumukuha ng tissue. Let me help you! Habang kunwaring pinupunasan nito ang basa niyang damit, naramdaman ni Bengkay ang isang mabilis at halos hindi mahahalata na pagdulas ng kamay ni Katrina sa bulsa ng kanyang palda. Masyadong mabilis ang pangyayari para maintindihan niya. Sorry talaga, Bengkay, I'm so clumsy today, sabi pa ni Katrina bago umalis. Naiwan si Bengkay na naguguluhan, ngunit ang kanyang pagkalito ay naputol nang makarinig siya ng isang malakas na pag-ubo mula sa silid ni Lolo Simeon na sinundan ng tunog ng nabasag na salamin.
Tumakbo siya papunta sa silid. Naabutan niyang nakahandusay sa sahig ang tasa ng tsa at si Lolo Simeon ay halos hindi na makahinga. Nangingitim ang mga labi. Tulong! Sigaw ni Bengkay. Nagkagulo ang buong mansyon. Dumating ang mga nurse at ang personal na doktor ng pamilya. Isinugod nila sa ospital si Lolo Simeon. Pagkalipas ng ilang oras, bumalik ang doktor sa mansyon na may seryosong mukha. Hinarap niya si Jethro at Katrina. Nandoon din si Bengkay, nakatayo sa isang sulok. May nakita kaming bakas ng isang kakaibang halamang gamot sa dugo ni Mr. Casteljos, sabi ng doktor. Isang uri ng halaman na kapag paunti-unting ipinapainom ay nagdudulot ng dahan-dahang paghina ng puso at baga. Isa itong lason. Lason. Ang salitang yon ay umalingaw-ngaw sa buong silid. An herb? A poison? Sabi ni Katrina. Ang mukha ay puno ng pagkagulat at pag-aalala. Tumingin ito kay Bengkay. Teka, Bengkay is a gardener. Baka may alam siya o baka naman. Biglang tumingin si Jethro kay Bengkay. Ang mga mata ay puno ng galit at pagdududa. That's a good point, sabi ni Katrina sa isang nag-aalalang boses. Maybe, just to be sure, we should check her room. Hindi na naghintay ng sagot si Jethro. Para siyang isang bagyo na naglakad papunta sa kwarto nila. Sumunod si Katrina, ang doktor, at 2 security guard. Tulala lang na sumunod si Bengkay. Ang puso niya ay dumadagundong sa takot. Halughugin niyo ang lahat, utos ni Jethro sa mga gwardiya. Ngunit hindi na yon kinailangan. Lumapit si Katrina sa bestidang suot ni Bengkay kanina na nakasampay sa isang silya. Dahan-dahan nitong ipinasok ang kamay sa bulsa. At may kinuha ito. Isang maliit na papel na pakete. Sa loob, may mga tuyong dahon na katulad ng mga nakita ni Bengkay sa tsaa ni Lolo Simeon. Jethro, sabi ni Katrina, ang boses ay basag na para bang nasasaktan siya sa kanyang natuklasan. Ano to? Itinaas niya ang pakete para makita ng lahat. Ang lahat ng mata ay napunta kay Bengkay. Ang mga mata ni Jethro ay nag-aapoy sa galit. Ang mga mata ng doktor ay puno ng pagdududa. At ang mga mata ni Katrina ay puno ng isang tagumpay na siya lang ang nakakaalam. Nakatayo lang si Bengkay, hindi makagalaw. Isang bitag at nahulog siya rito nang walang kalaban-laban. Ang maliit na pakete sa kamay ni Katrina ay parang isang bomba na sumabog sa harap ni Jethro. Sa isang iglap, lahat ng natitirang hibla ng pagdududa sa kanyang isipan ay naglaho. Pinalitan ito ng isang nag-uumapaw at nakakabulag na galit. Ang galit ay hindi lang para sa kasalukuyan. Ito ay galit na hinugot mula sa nakaraan, mula kay Camila, mula sa bawat taong sinubukang lokohin siya, mula sa bawat kasinungalingan na naranasan niya. At si Bengkay ang pinakamasahol sa kanilang lahat. Tumingin siya sa babae. Nakatayo ito roon. Ang mukha ay blangko sa pagkabigla. Ang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang tingin. Isang perpektong pag-arte. Isang demonyong nagbabalat kayong anghel. Ang mga alaala ay bumalik sa kanya na parang isang rumaragasang pelikula. Ang pagiging malapit nito sa kanyang lolo, ang mga kwento tungkol sa hardin, ang pagmamano, ang pag-aalaga. Lahat ng iyon ay mga kasangkapan lamang, mga hakbang sa isang napakakomplikado at napakasamang plano. Una, ang pera ng matandang si Violet. Ngayon, ang buhay naman ng kanyang lolo. Para saan? Para makuha ang lahat ng yaman ng mga Casteljos? Ikaw. Ang salita ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang ungol. Ikaw ang may gawa nito. Hindi. Pabulong na sagot ni Bengkay, umiiling. Ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Jethro, maniwala ka. Hindi ko alam kung paano.
Huwag mo akong tawaging Jethro. Sigaw niya. Ang boses ay umalingaw sa buong silid. Napaurong si Benkay sa lakas ng kanyang sigaw. How dare you even say my name? Lumapit si Katrina sa kanya. Hinawakan ang kanyang braso. Jet, calm down. Baka may paliwanag. Paliwanag? Napatawa si Jethro. Isang tawang walang kagalakan. Isang tawang puno ng sakit at pagkamuhi. Ang ebidensya ay nasa harap na natin. Ano pang paliwanag ang kailangan? Hinarap niyang muli si Benkay. Naglakad siya palapit dito. Ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng panganib. Tumigil siya sa mismong tapat nito. Halos magkadikit na ang kanilang mga mukha. Tinitigan niya ito sa mata. Hinahanap ang kahit anong bahid ng kasinungalingan. Pero ang tanging nakita niya ay takot. At para sa kanya, iyon ay takot ng isang taong nahuli sa akto. Magsalita ka. Sabi niya sa isang mahina, ngunit mapanganib na boses. Aminin mo, bakit mo ginawa to sa lolo ko? Anong ginawa niya sa'yo? Kulang pa ba ang 10 milyon? Kulang pa ba ang lahat ng nakuha mo kay Violeta? You greedy bitch! Hindi ako. Wala akong... Hirap na sabi ni Benkay sa gitna ng kanyang mga hikbi. Hindi ko magagawa yon. Mahal ko si Lolo Simeon. Ang mga salitang yon ang tuluyang sumira sa kung anumang natitirang kontrol sa sarili ni Jethro. Huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan ng lolo ko gamit yang marumi mong bibig. Hinawakan niya ito sa braso. Mahigpit. Naramdaman niya ang panginginig nito sa ilalim ng kanyang mga daliri. Hinila niya ito, palabas ng kwarto, pababa ng engrandeng hagdanan. Nagpupumiglas ito, umiiyak, ngunit ang kanyang lakas ay walang kapantay sa lakas ng kanyang galit. Ang mga katulong ay napatigil sa kanilang mga ginagawa, nakatingin sa kanila na may takot sa kanilang mga mata. Sir Jethro, may isang sumubok na magsalita. Huwag kayong makikialam. Sigaw niya. Kinaladkad niya si Benkay hanggang sa dambuhalang pintuan ng mansyon. Sa likuran niya, naroon si Katrina. Ang mukha ay nagpapahayag ng pag-aalala. Ngunit sa mga mata nito ay may isang kislap ng tagumpay na hindi nakita ni Jethro. Ibinukas niya ang pinto at itinulak si Benkay palabas sa malamig na hangin ng gabi. Bumagsak ito sa sementadong daanan. Sakto namang nagsimulang umambon. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang divorce papers na ibinato niya dito noon. Kinuha niya ang ballpen mula sa guard. Mabilis niyang pinirmahan ito. Pagkatapos, inihagis niya ang mga dokumento sa paanan ni Benkay. Nababasa ng ambon. Umalis ka, sigaw niya. Ang boses ay basag dahil sa matinding galit. Umalis ka sa pamamahay ko, sa buhay ko. At wag na wag ka nang magpapakita sa akin kahit kailan. Isinara niya ang pinto ng buong lakas. Ang malakas na kalabog ay tila yumanig sa buong mansyon. Nakatayo siya sa likod ng pinto. Habol ang kanyang hininga. Naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat. Si Katrina. You did the right thing, Jet. Malumanay nitong sabi. Pero sa kabila ng mga salitang yon, walang naramdamang ginhawa si Jethro. Tanging isang malawak at malamig na kawalan. Sa labas, ang ambon ay naging isang malakas na ulan. Doon, sa labas ng gate, sa gitna ng kadiliman at buhos ng ulan, napaluhod si Benkay, basang-basa. Nanginginig sa lamig at sa sakit. Wala siyang pera. Wala siyang masisilungan. Wala siyang kakampi. Lahat ay nawala. Ngunit habang nakaluhod siya roon, lugmok at wasak, kinapa niya ang kanyang bulsa. Nandoon pa rin ito, ang maliit na kahon ni Lola Violet. Kahit basa, naramdaman niya ang tigas ng kahoy, ang bigat ng mga lihim sa loob nito. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang maliit na kislap ang sumilay sa kanyang mga matang puno ng luha. Isang kislap ng determinasyon. Hindi pa ito tapos. Ang ulan ay walang tigil sa pagbuhos, na parang nakikidalamhati sa nasirang puso ni Benkay. Bawat patak ay malamig.
Ngunit hindi ito kasing lamig ng tingin na ipinukol sa kanya ni Jethro bago isara ang pinto. Sa loob ng ilang minuto, nanatili siyang nakaluhod doon, hinahayaan ng ulan na hugasan ang kanyang mga luha. Pakiramdam niya ay isa siyang basang sisiw na inabando na sa gitna ng bagyo. Ngunit ang init mula sa maliit na kahon sa kanyang bulsa ay tila gumapang sa kanyang buong katawan, nagbibigay ng kakaibang lakas. Tumayo siya, nanginginig ang mga tuhod, ngunit pinilit niyang maglakad palayo sa mansyon na naging kanyang kulungan at impyerno. Wala siyang ibang mapuntahan kundi ang maliit na bahay ni Lola Violet. Pagdating niya roon, basang-basa at nanginginig, agad niyang binuksan ang baul ng matanda. Doon, sa ilalim ng mga lumang damit, nakita niya ang isang passbook ng bangko at isang folder ng mga dokumento na hindi niya pinansin noon. Binuksan niya ang passbook. Ang mga numero sa loob ay halos nagpatumba sa kanya. Milyon-milyon, higit pa sa 10 milyong inalok sa kanya ni Jethro. Ito pala ang yaman na tinutukoy sa testamento. Ang yaman na hindi niya kailanman pinangarap. Sa folder, naroon ang mga titulo ng lupa at mga stock certificate. At sa ilalim ng lahat ng iyon, isang piraso ng papel na may pangalan at numero ng telepono. Attorney Alfonso Sandoval, ang abogado, ang kanyang alas. Kinabukasan, ang bengkay na humarap kay Atty. Sandoval ay hindi na ang parehong bengkay na pinalayas mula sa mansyon. Ang kanyang mga mata ay namumugto pa rin, ngunit wala na ang takot. Napalitan ito ng isang matigas na determinasyon. Kailangan ko ng tulong niyo, sabi niya sa abogado. Ang boses ay matatag. Ikinuwento niya ang lahat. Ang tungkol sa lason, ang pakete sa kanyang bulsa, ang pagpapalayas sa kanya. Makinig na nakinig ang abogado. May hinala ka ba kung sino ang may gawa? Si Katrina po, diretsang sagot ni Bengkay. At ang nanay niyang si Millie. May ebidensya ka ba? Umiling si Bengkay. Wala po, pero mayroon akong kutob. At mayroon po akong pera. Iyon ang naging simula ng kanyang pagbangon. Gamit ang perang minana niya, umupa siya ng pinakamagaling na private investigator sa bansa. Isang grupo na kilala sa kanilang husay at pagiging diskreto. Ang una niyang pinahanap ay impormasyon tungkol sa halamang gamot na nakita sa dugo ni Lolo Simeon. Binasa niyang muli ang tala-arawan ni Lola Violet. Bawat salita, bawat pahina. At doon, sa isang entry na may petsang halos 40 taon na ang nakalipas, nakita niya ang isang pahiwatig. Nagkasakit si Itay. Isang kakaibang sakit na hindi maintindihan ng mga doktor. Laging mapait ang kanyang panlasa at hirap siyang huminga. Pinaghihinalaan ni Inay ang hardin ni Millie kung saan tumutubo ang isang bihirang halaman na tinatawag na dahon ng hating gabi. Sabi ng mga matatanda, sa tamang dosis, ito ay gamot. Pero sa sobrang dosis, ito ay isang mabagal na lason. Dahon ng hating gabi. Ibinigay ni Bengkay ang impormasyong ito sa mga investigador. At hindi nagtagal, nakakuha sila ng resulta. Ang halaman ay tumutubo lamang sa iilang lugar sa bansa. At isa na rito ang isang lumang lupain sa probinsya na dating pag-aari ng pamilya Santos, ang pamilya ni na Lola Violet at Millie. Naglakas loob si Bengkay na puntahan ang lugar. Doon, nakausap niya ang isang matandang hardinero na matagal nang nagsilbi sa pamilya. Ay oo, si Ma'am Millie at ang anak niyang si Katrina, sabi ng matanda. Madalas silang bumisita rito noon. Laging may kinukuha sa hardin sa likod, doon sa may mga kakaibang halaman. Ang bawat impormasyon ay isang piraso ng puzzle. At unti-unti, nabubuo na ang larawan sa kanyang isipan. Isang gabi, habang nasa isang hotel room siya na nagsisilbing kanyang headquarters, tumawag ang lead investigator. Ma'am Bengkay, may nakuha kami.
May isang botika sa Binondo na nagbebenta ng dahon ng hating gabi. Nagkataon, isa sa mga regular na customer doon ay si Katrina at may nakuha kaming CCTV footage. Ipinadala ng investigador ang video sa kanyang email. Nanginginig ang mga kamay ni Bengkay habang binubuksan ito. Ang video ay medyo malabo. Kuha mula sa tapat ng kalsada. Pero malinaw na makikita si Katrina na may inaabot na sobre sa isang lalaki sa labas ng botika at ang lalaki ay may iniaabot pabalik. Isang maliit na papel na pakete. Isang pakete na katulad ng nakita sa kanyang bulsa. Napasinghap si Bengkay. Ito na, ang ebidensyang kailangan niya. Habang paulit-ulit niyang pinapanood ang video, sinusubukang i-memorize ang bawat detalye, biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Isang numero na hindi niya inaasahan. Isang numero na matagal niya nang gustong kalimutan. Ang numero ni Jethro. Nag-aalangan siyang sagutin ito. Para saan pa? Para muli siyang insultuhin? Pero may isang bagay na nag-udyok sa kanya na pindutin ang answer button. Hello? Sabi niya. Ang boses ay malamig at walang emosyon, katahimikan sa kabilang linya. At pagkatapos, narinig niya ang boses nito. Isang boses na hindi nagalit, isang boses na basag at puno ng isang emosyon na hindi niya agad nakilala. Pagsisisi. Bengkay. Pagkatapos niyang palayasin si Bengkay, inasahan ni Jethro na makakaramdam siya ng ginhawa. Inasahan niyang magiging payapa na ang kanyang isipan, na sa wakas ay natanggal na niya ang isang cancer sa kanyang buhay. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Ang mansyon ay naging mas tahimik, ngunit ang katahimikan ay hindi nakakapagpakalma. Ito ay isang katahimikan na nakakabiingi, na puno ng mga multo ng kanyang mga sigaw at ng mga hikbi ni Bengkay. Sa bawat sulok, nakikita niya ang anino nito. Sa bawat pag-ihip ng hangin, naririnig niya ang kanyang pangalan na tinatawag. Hindi siya makatulog, hindi siya makakain. Sa opisina, hindi siya makapag-focus. Ang mga numero sa harap niya ay lumalabo. Ang mukha ni Bengkay sa gitna ng ulan, ang tanging malinaw sa kanyang isipan. Sa Katrina ay laging nasa tabi niya, sinusubukang pasayahin siya. Ngunit ang kanyang mga ngiti at paglalambing ay tila plastic. Ang kanyang mga salita ng suporta ay parang mga script na kabisado. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga lumang files sa kanyang study, may isang folder na nahulog mula sa estante. Mga lumang email na nakaprint. Mga email mula sa panahon ni Camila. Binasa niya ang mga yon dahil sa pagkainip. At doon, sa gitna ng mga lumang mensahe, may isang email na hindi niya napansin noon. Isang email mula sa isang hindi kilalang sender. Naglalaman ito ng isang larawan. Isang larawan ni Camila na may kasamang lalaki sa isang restaurant. Ngunit sa likuran, sa salamin, may isang anino ng taong kumukuha ng litrato. Isang anino na may hawak na teleponong may pamilyar na case. Isang case na may disenyo ng bulaklak. Ang paboritong case ni Katrina. Napaupo si Jethro, ang lahat ay biglang bumalik sa kanya. Ang tip mula sa isang concerned friend na nagsasabing pumunta siya sa restaurant na yon. Ang pagkakataon ay masyadong perpekto. Si Katrina, siya ang nag-setup ng lahat. Siya ang dahilan kung bakit niya nahuli si Camila. Siya ang nagtanim ng lason ng pagdududa sa kanyang puso. Maraming taon na ang nakalipas. Isang lason na hindi niya namalayang kumakalat hanggang sa ngayon. Ang tiwala niya kay Katrina ay biglang gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Kasabay nito, ang kalagayan ng kanyang lolo ay lalong lumala. Lagi itong tulog at kapag nagigisinghin, ang kanyang mga kamay ay laging hinahanap ang isang taong wala doon. Pautal-utal nitong sabi sa gitna ng kanyang pagkahimbing. Ang tiya, mapait, si Bengkay, tulungan. Ang mga salitang yon ay tumama kay Jethro na parang kidlat. Mapait na tiya. Ang tiyaang laging dala ni Katrina.
Si Bengkay, humihingi ng tulong ang kanyang lolo para kay Bengkay. Biglang nag-iba ang lahat sa kanyang paningin. Ang bawat eksena ay nag-replay sa kanyang isipan. Ngunit sa pagkakataong ito, sa ibang anggulo, ang aksidenteng pagkatapon ng tsaa ni Katrina kay Bengkay, ang pagkakatuklas ni Katrina sa pakete sa bulsa ni Bengkay, ang perpektong pag-arte. Pero hindi na ang pag-arte ni Bengkay ang nakikita niya, kundi ang perpektong pag-arte ni Katrina. Napagtanto niya ang kanyang napakalaking pagkakamali. Hinusgahan niya si Bengkay gamit ang mga matang binulag ng nakaraan, isang nakaraan na si Katrina mismo ang lumikha. Itinaboy niya ang tanging taong nagpakita ng tunay na malasakit sa kanyang lolo. At sa halip, niyakap niya ang ahas na dahan-dahang lumalason sa kanilang pamilya. Isang matinding pagsisisi ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Isang sakit na mas matindi pa kaysa sa sakit ng pagkakanulo. Ito ay sakit ng pagkakamali, ng pagiging isang bulag na tanga. Kailangan niyang makausap si Bengkay. Kailangan niyang humingi ng tawad kahit hindi na siya nito pakinggan, kahit huli na ang lahat. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang idinidayal ang numero nito. Sa bawat ring, pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang dibdib. Inaasahan niyang hindi na nito sasagutin. Inaasahan niyang pinuputol na nito ang lahat ng koneksyon sa kanya. Ngunit sumagot ito. Hello? Ang boses nito sa kabilang linya ay malamig. Malayo. Hindi na ang boses ng babaeng nakilala niya. Ito ay boses ng isang taong nasaktan ng malalim at natutong maging matigas. Hirap na hirap siyang magsalita. Ang kayabangan na laging sandata niya ay biglang nawala. Bengkay, sabi niya, ang boses ay basag. I think I was wrong. Please, we need to talk. Isang saglit na katahimikan. At pagkatapos, isang saglit na katahimikan. At pagkatapos, nagsalita itong muli. Ang boses nito ay hindi na lang malamig. Ngayon ay mayroon na itong talim. Isang talim na hinasa ng sakit at determinasyon. Meet me at the hospital in 1 hour. Isang utos, hindi pakiusap. And bring your beloved Katrina with you. May isang pait sa pagkakasabi nito sa pangalan ni Katrina. Isang pait na nagbigay ng kaba kay Jethro. It's time for everyone to taste the truth. Pagkatapos ay ibinaba na nito ang tawag. Nag-iwan kay Jethro na nakatitig sa kanyang telepono. Ang puso ay dumadagundong sa halo-halong takot at isang maliit, desperadong kislap ng pag-asa. Ang private suite ng ospital ay naging isang silencious na korte. Sa gitna ng lahat, nakahiga si Lolo Simeon. Mahina pa rin ngunit gising na. Ang mga mata ay malinaw sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Sa isang tabi ay nakatayo si Jethro. Ang mukha ay tensyonado. Sa tabi niya, si Katrina, nagpapanggap na nag-aalala ngunit may bakas ng pagkalito sa kanyang mga mata. At sa tapat nilang lahat, nakatayo si Bengkay, o V. Bengkay. Hindi na siya ang babaeng umiiyak na pinalaya sa gitna ng ulan. Ang suot niya ay isang simpleng itim na bestida at blazer, isang uniforme ng kapangyarihan na binili niya gamit ang sarili niyang pera. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang tanging nagpapakita ng kanyang nararamdaman ay ang mahigpit na pagkakahawak niya sa kanyang cellphone. Salamat sa pagdating. Simula ni Bengkay, ang boses ay matatag at malinaw. Umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. Tumingin siya ng diretso kay Katrina. Katrina, kamusta ka na? Ngumiti si Katrina, isang ngiting pilit. I should be asking you that. Anong ginagawa mo rito? Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo, ang ginawa ko? Putol ni Bengkay. O ang ginawa mo? Hindi na niya ito pinatagal pa. Kinuha niya ang kanyang cellphone at ikinonekta ito sa isang maliit na portable projector na dala niya. Itinutok niya ito sa puting pader ng silid.
May gusto lang akong ipakita sa inyo. Pinindot niya ang play. Ang malabong video mula sa CCTV ay lumitaw sa pader. Si Katrina, ang lalaki sa labas ng botika, ang pag-aabutan ng sobre at ng isang maliit na pakete. Nanlamig ang mukha ni Katrina. Ano yan? That's ridiculous. Peke yan. Peke ba? Tanong ni Bengkay. Kung ganoon, baka kilala mo ang taong ito. Pumasok sa silid ang isang matandang lalaki, ang hardinero, mula sa probinsya. Yumuko ito kay Lolo Simeon. Magandang gabi po, Don Simeon. Pagkatapos ay tumingin ito kay Katrina. Ma'am Katrina? Kayo po pala. Sino ka? Hindi kita kilala. Mabilis na tanggi ni Katrina. Ako po ang hardinero sa lupain ninyo sa probinsya, sagot ng matanda. Ang hardinero na laging nakakakita sa inyo na namimitas ng dahon ng hating gabi. Sa pagbanggit ng pangalan ng halaman, si Lolo Simeon, na kanina pa tahimik na nakikinig, ay napatingin kay Katrina. Sa mga mata ng matanda, may sakit at hindi makapaniwalang tingin. Ngunit ang huling dagok ay hindi pa dumarating. Pumasok sa silid ang dalawang pulis, kasama ang lead investigator ni Bengkay. Hawak ng investigador ang isang folder. Miss Katrina Fuentes, sabi ng investigador, ayon sa aming investigasyon at sa testimonya ng may-ari ng botika sa Binondo, kayo ay regular na bumibili ng isang ipinagbabawal na halamang gamot. At ayon sa aming forensic analysis, ang parehong halaman ay natagpuan sa katawan ni Don Simeon Casteljos. Lahat ng kulay ay nawala sa mukha ni Katrina. Tumingin siya sa kanyang ina, si Millie, na kanina patahimik sa isang sulok. Ngunit si Millie ay napayuko na lang, umiiyak. Ang katahimikan nito ay isang pag-amin. Hindi, kasinungalingan yan. Ikaw ang may gawa nito. Sigaw ni Katrina, itinuturo si Bengkay. Isa kang manggagansyo. Nilason mo ang isip nilang lahat. Ngunit wala nang naniniwala sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Tumingin siya kay Jethro, ang kanyang huling pag-asa. Jet, you believe me, right? Tell them. POV, Jethro. Tiningnan ni Jethro si Katrina, ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ang babaeng naging anino sa kanyang buhay sa loob ng maraming taon. Ang nakita niya ay hindi isang kaibigan, kundi isang halimaw na nagtatago sa ilalim ng isang magandang maskara. Umiling siya. No, Katrina, sabi niya. Ang boses ay puno ng pait. I don't believe you. Not anymore. Ang pag-iling na yon ang tuluyang nagpaguho sa mundo ni Katrina. Nagwala ito. Sinugod niya si Bengkay, ngunit mabilis siyang napigilan ng mga pulis. Habang isinusaut sa kanya ang posas, ang kanyang mga mata ay puno ng sukdulang galit. Nakatutok kay Bengkay. Sinira mo ang buhay ko. Magsisisi ka. Pagkaalis ng mga pulis kasama si Katrina, ang katahimikan na naiwan ay mas mabigat pa kaysa dati. Naiwan silang tatlo, si Lolo Simeon, si Bengkay, at si Jethro. Tumingin si Bengkay kay Lolo Simeon at bahagyang ngumiti. Magpagaling po kayo, Lolo. Pagkatapos ay tumalikod na ito para umalis. Bengkay, sandali. Ang boses ni Jethro ang nagpatigil sa kanya. Humarap itong muli sa kanya, ngunit ang mga mata nito ay malamig pa rin. Walang bakas ng tagumpay, tanging pagod. Nilapitan siya ni Jethro. Walang kayabangan, walang pader. Tanging isang lalaking wasak. Patawad, sabi niya. Ang salita ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. I'm sorry, Bengkay. Sa lahat ng sinabi ko, sa lahat ng ginawa ko, naging bulag ako, naging tanga. I failed you. I failed my grandfather. I'm so sorry. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, sa harap ng isang babae, tumulo ang luha mula sa mga mata ni Jethro. Hindi niya ito pinunasan. Hinayaan niya itong makita ni Bengkay, ang kanyang kahinaan, ang kanyang pagsisisi.
Tinitigan lang siya ni Benkay. Sa loob ng ilang segundo na para bang isang eternidad, hinintay niya ang kanyang hatol, ang kanyang pagtanggi, ang kanyang galit. Ngunit ang sinabi nito ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang sugat, kahit malalim, naghihilom. Sabi nito sa isang mahinang boses. Pero nag-iiwan ito ng peklat. At ang tiwala, parang salamin. Kapag nabasag, hindi na maibabalik sa dati. Tumalikod na ito at tuluyang naglakad papalayo. Epilogue. Ilang linggo ang lumipas. Si Lolo Simeon ay nakalabas na ng ospital at unti-unting lumalakas. Si Millie ay umamin sa kanyang pagkakasangkot dahil sa inggit at galit at nahaharap ngayon sa batas. Ang divorce papers ay hindi na naituloy. Sa papel, mag-asawa pa rin sila ni Jethro. Ngunit sa realidad, sila ay dalawang estranghero. Isang hapon, nagpunta si Jethro sa lumang bahay ni Lola Violet. Mula sa malayo na tanaw niya si Benkay. Nandoon ito sa hardin, abala sa pag-aalaga ng mga halaman. Ang muka ay payapa sa ilalim ng sikat ng araw. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya itong ngumiti ng totoo. Simula nang magkakilala sila, hindi siya nito napansin. Kumuha si Jethro ng isang maliit na pala mula sa gilid. Hindi siya nagsalita. Pumasok siya sa hardin, lumuhod sa lupa, at nagsimulang magtanggal ng mga damo sa paligid ng mga tanim na kamatis. Naramdaman ni Benkay ang kanyang presensya at napatingin ito sa kanya. Nagulat. Hindi nagsalita si Jethro. Nagpatuloy lang siya sa kanyang ginagawa. Ang kanyang mamahaling sapatos ay nababalot na ng putik. Nagtatrabaho sila sa katahimikan. Tanging ang tunog lang ng hangin at ng mga kulisap ang maririnig. Maya-maya, tumigil si Benkay sa kanyang ginagawa at pinanood siya. Tumingala si Jethro at nagtama ang kanilang mga mata. Sa pagkakataong ito, walang galit, walang sakit. Tanging isang mahabang katahimikan na puno ng mga hindi masabi na salita. Pagkatapos, isang napakaliit, halos hindi mahahalata, na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Benkay. Hindi pa ito ang katapusan ng kanilang kwento. Pero para kay Jethro, iyon na. Iyon na ang tunay na simula.